Alright, punta ngayon tayo sa balita kay Kibuloy, guys. Mukhang malaki ang problema ng appointed son. Appointed son of God. Just kidding. Appointed son. Malaki problema kasi mukhang siya ang fixation ngayon ni Reni Wataninjot, ni Risa Ontiveros. Siya yung obsession ngayon ni Risa Ontiveros. Tutok na tutok eh. Ano ba nangyari? Kanina kasi, ito ang ganap. 2 Ukrainians and a Filipino woman accused Kibuloy of sexual abuse at Senate hearing. Alam niyo mga kotsero, hindi ko gusto si Risa Ontiveros. Para sa akin, she's one of those politicians na, bottom of the barrel politicians. Walang kwenta yan si Risa Ontiveros, promise. Pero it's interesting mga kotsero, itong mga inilalabas niya tungkol kay ACQ, Apollo C. Kibuloy. Oo. Panoorin natin yung balita, guys. Grabe to. Mabigat tong mga accusations sa kanya, guys. Hindi to mahirap lampasan. Hindi to madaling lampasan, guys. So, yun mga kotsero. Pero bago tayo pumunta dyan, as usual, mag-shoutout tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan. So, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala sa Pilipinas na inyong mga remittances gamit po ang Sendwave. At kung kayo po ay kagamit nito, i-download na lang yung app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shops. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, ayan sa Sendwave, sa inyong unang padala ay makakuha pa yung nakaradagan $20 free credit. Dagdag din yan sa inyo ipapadala, mga kotsero. Kaya yun, ayan, gamitin na po si Sendwave sa inyo pong mga remittance needs. Okay. Pinatatawag ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy kaugnay ng mga umano'y pang-aabuso niya sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ang ilan sa mga biktima ginahasa umano at pinagsusulisit ng pastor. At kapag lumabag daw, uutusang iumpog ang ulo sa pader hanggang magdugo. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy, pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Yan ang ibinunyag ni alias Amanda sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children ngayong araw, kaugnay ng mga sinasabing pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. 12 taong gulang lang siya nang magsimulang magsimba ang kanilang pamilya sa KOJC. At sa edad na 13 anyos, naging aktibong miyembro na raw si alias Amanda ng samahan. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino, pangangaroling, pagbebenta ng otap at yung pagbibigay ng mga sobre para sa mag-solicit. Wala kaming magawa, kundi sundin ang coordinator. Totoo yun. Hindi ko lang alam na galing pala ng Davao yun. Pero, nakwento ko naman na to before eh. May mga instances na kapag nagko-commute ako sa bus, merong nagbebenta ng mga, nangangaroling, nag-o-otap, ganyan-ganyan. Hindi ko lang alam during that time, hindi ko alam na galing pala yun sa church nila. Hindi ko alam. Pero laging merong magpapakita sa akin ng card na something foundation based in Davao City. Yun yung nakasulat. Nakalimutan ko yung pangalan, sana pala. Hindi pa kasi uso camera nun eh. Pero hindi pa uso yung mga camera phone. O kulay green tsaka black pa yung mga cellphone noon. So, hindi ko na-picturean. Pero bibigay muna sila ng card, papabasa sa'yo, tapos pag binasa mo sa likod, may mga detalye kung saan daw pupunta yung donation ang selling point nila. Donasyon po ito sa aming foundation para makapag-aral po kami, etc. etc. Yun. Tapos, nung
nung nag-aaral ako sa theological school, meron kaming subject pangalan Cults and Isms. Cults and Isms ang pangalan. Tapos nakwento yung ganung diskarte nga ng ibang mga cults sa Pilipinas. Hindi ko lang parang na-mention yata yung yung pangalan na Kibuloy. Yun yung sinabi sa subject na yun. Parang lang yun, report lang yun, something. Pero hindi ko pa alam yun noon. Hindi ko pa alam na Davao City pala yun, etc. Ang alam ko lang, merong kulto na ang pastor ay Kibuloy. Yun lang yung alam ko. Dahil ngayon ang tinuro sa amin. And then, years later, nagkaroon na ng SMNI. Doon ko unang napanood si Kibuloy. Ako siya unang napanood. Wala pa siya sa politika noon, pero meron ng isang napanood na conference niya. Kasabay niya yung dating daan kapag madaling araw. Kasabay niya yung dating daan. Tapos, nagcha-channel surf lang ako noon. Napadaan ako doon sa channel nila, sa SMNI. Hindi pa kaya SMNI yung pangalan noon Nakalimutan ko lang yung pangalan noon, pero hindi pa SMNI yun. Pero si Kibuloy yung nagtotok. Tapos doon ko unang narinig yung theology niya. Na siya daw ay umakyat ng bundok. If I remember it correctly, umakyat siya ng bundok, nagkaroon siya ng bagong revelation. Kinausap daw siya ng Father God the Father, at siya na raw ang inappoint na bagong anak. Bagong son of God. Doon ngayon nanggaling yung appointed son. Doon yung pagkakaintindi ko noon Matagal na yun, bago pa mag-pandemic yun. So, tapos lahat daw ng revelation, lahat daw ng pinipreach niya, lahat ng sinasabi niya, lahat ng yan ay galing mismo sa Father God. Yun. So, siya na raw yung bagong Jesus, parang gano'n. Parang gano'n. Naalala ko pa nga may mga times na parang naghahamunan yata sila ng debate ni Brother Eli, parang gano'n. Nagsasagutan sila sa mga preaching nila. Parang gano'n. Ewan ko. Ako naman, di ko naman i-claim na kulto sila. Basta yun yung experience ko. Yun yung sinabi sa amin sa klase, sa isang subject namin, ang pangalan ay Cults and Isms, na yun daw, yung church daw na yun, is like a cult, parang ganun. Hindi ko naman alam yun during that time. Tapos, kaya nakwento ko yan kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko sa OTAP. Kasi bumili ako ng OTAP noon Bumili ako OTAP noon. Tapos dinoble ko pa kasi sabi, dinoble ko pa yung presyo. Nakalimutan ko na yung presyo. Parang 50 pesos yata. Yung isang piraso. Isang plastic na, isang 50 o 100. Parang ganun. Dinoble ko pa. Kasi nga donasyon daw. So, syempre, di ba, mahabag ka, ay, bata, 12 years old, tapos bumiyahe pa dito, nag-outreach, etc. Tapos, nag-aaral ako sa seminary, alam ko yung feeling ng mga pastor na walang pera, mga simbahan na pang probinsya, etc. So, syempre, nahabag ako ng konti. Sige, suporta sa church nyo. Ganun. 200 pesos. Parang ganun. Basta dinoble ko yung presyo. Tapos yun pala, baka ito yun. Baka ito yun. Diyos ko, nag-enable pala ako ng krimen. Diyos ko, wag naman sana, Lord. 16 years old daw si alias Amanda nang maging full-time worker sa KOJC, kapalit ng ilang benepisyo. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy. Makakapag-travel daw kami ng libre. At doon po pumayag ang aking ina.
Ilang buwan lang, na-promote daw si Amanda bilang miyembro ng close-in pastoral. Kasama raw sa gawain ng pastoral ang pagmasahe kay Kibuloy. Dito na raw siya sinabihan ng isang kagrupo na dapat ialay ang sarili at katawan sa pastor. Uy, agoy! Special privilege daw ito dahil Dapat daw ialay ang sarili at ang katawan. Parang script sa Viva Max yan. Grabe siya. Totoo ba to? Diyos ko. Wala naman sa Bible nun eh. Wala naman sa Bible yun. Grabe siya. Ba't ganun? Kailangan mong ialay ang iyong buhay at katawan sa akin. No? Parang gano'n. Lakas mga Viva Max. Title ng movie na yan, ano? Pastor. Yung title ng movie na yan. Pastor. Diyos ko. Tuloy natin. hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. What? Isang gabi, pinaligo at What? Sinabi sa kanya, wag daw pagdudahan lahat ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si pastor. Pastor Kanor daw, sabi ni Red October. Mabaliw kayo. Pastor Kanor. Ish. Ay. Tuloy natin. Sana. pinaghanda raw si Amanda bago masahiin si Kibuloy. Binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath and Body Lavender. Works brand. Ang specific scent ay Enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Pagdating sa kwarto, tulog daw si Kibuloy at nang magising, saka raw siya pinagsamantalahan ng pastor. Shucks. Sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot. At nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Kawawa naman Matapos si ate. nito, nagpa-rescue na si alias Amanda sa kanyang ina at maging ang kanyang kapatid, kinuha na rin daw nila mula sa KOJC. Sa kasagsagan ng pagdinig, ipinakita ni Committee Chairperson Risa Ontiveros ang video noong October 2018 kung saan galit si Kibuloy sa mga kumakalaban sa kanya. Gera ang gusto niyo, gera tayo. Hindi niyo gusto ng kabutihan, nag-take advantage kayo, mga pobre kayo, mga prostitute kayo. Ikaw ba yung pinatutungkulan dito? Ganito ba yung kanilang pananalita sa mga tumitiwalag? Mas lalo na po sa mga pastoral. Pending pa po yung cyber libel na kinaso po nila sa akin. Kinasuhan. Dalawa pang Ukrainian na dating miyembro ng KOJC ang nagsiwalat pa ng mga umano'y pang-aabuso ni Kibuloy. Isa rito si alias Nina. It's called night duty. Like us, every time I go there, I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. One time at night, he came to me to my room to have a sex, and I was crying. I said that I don't want. And he got mad at me. He said like, you are going to hell because of that. Oh my God. Ilang lalaking dating miyembro naman na pinagsusulisit habang nagpapanggap na estudyante ang nagkwento rin ng dinanas na hirap nila tuwing sila'y pinaparusahan. Dapat naming iuntok ang mga ulo namin sa pader at suntukin ang semento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Dapat din daw namin lagyan ng sila sa mga sili sa mata at bibig at ang ari namin.
Wala si Kibuloy para sumagot sa mga akusasyon. Present ang kanyang abogado pero hindi siya pinagsalita ni Ontiveros dahil ang pastor daw ang personal na dapat sumagot sa mga alegasyon laban sa kanya. Dalawang imbitasyon pa raw ang ipinadala ng Senado para kay Apollo Kibuloy pero imbis na dumalo sa pagdinig, nagpadala na lamang siya ng sulat na naka-address kay Senate President Zubiri. Nagdesisyon naman si Senator Ontiveros na ipasabina na si Kibuloy para humarap siya sa susunod na pagdinig ng Senado. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad. Kawalan ng galang sa buong institusyon ng Senado ang inyong pagtangging humarap. Maglalabas pa ng ibang testigo ang komite sa susunod na pagdinig Meron kaugnay pa? sa di umano'y pang-aabuso ni Kibuloy. Meron pa. Hindi pa tapos. Hindi ko lang paano mag-react sa ganyan. Parang yung sa unang part, parang parang nakakatawa pa pakinggan. Diba? Yung lavender, yung palmolive daw na kulay, purple, tapos Bath and Body Works na enchanted. Diba? Parang, detalyado talaga. Pero pag kinuwento na yung actual abuse, hindi na siya nakakatawa. Allegedly. It's an allegation. And nakakatawa, nakakainis dito, this is done all in the name of Jesus Christ. May kaso pa siya sa States. Halos pareho, sexual assault, money laundering, etc., etc. Tapos, ang naalala ko yung merong unang lumabas na witness dyan, naglabas din ng mga iba-ibang video si SMNI, di ba? Na pinapasinungalingan. Nagsalita pa ro yung kapatid nung unang witness. Naalala niyo yun? Nag-viral yun yung kapatid na hindi raw ginawa sa kanila yun, etc., etc. Paano ngayon? Hindi na lang iisa. 4 to. 2 foreigner. 2 foreigner, 2 Pilipino. Kaya pala daming foreigner. Nung una parang medyo fantastic Parang ang hirap paniwalaan nung una. Pero nung may nagsalita ng Ukrainian, which is, kung titingnan nyo, di ba, pati yung choir niya, kung titingnan nyo, dami ng Ukrainian doon. Nasa harapan pa. Mukhang the possibility is there. And I'm saying that I'm saying that with as much care as possible. The possibility is there. The allegation could be true. Kita nyo ba yung mga yung choir niya ni Kibuloy, yung dami nun, puro babae. Kasi ang daming puti. Puro foreigners. As iisa itsura. Iisa ayos ng buhok. Iisa magaganda mga babae. Yung choir girls niya. Ito pa lang Iisa itsura Ayan, may mga Ukrainian Ayan, may Ukrainian dito. Ibang lahi yan. Para siyang everyday nasa Miss Universe Alam niyo mga kotsero, I'm hoping na these are not true. Not for the sake of Kibuloy but for the sake of these women. I'm hoping na inimbento lang to ni Rizzo Ontiveros. Not for Kibuloy's sake. I mean, he could rot in hell for all I care. Pero yung sa mga biktima, quote unquote. Sila yung kawawa Sila yung kawawa dyan. So, hindi natin alam. But I'm hoping it is a lie. I'm hoping na
na kasinungalingan lang lahat to. Kasi if all of this is proven true, mas nakakagalit kasi ginagamit yung pangalan ni Jesus para sa ganyang krimen. Kaya nga kaya nga kapag ang turo sa amin lagi sa church is, wag kang titingin sa mga pastor, wag kang titingin sa mga tao. Kung gusto mo maging follower ng Panginoon daw, wag kang titingin sa tao, mo i-idolize yung tao. Kasi siguradong mapapariwara ka. I hope this is a lie. Seriously. I'm seriously hoping this is a lie. At iniimbento lang to ni Risa Ontiveros para mamuliti ka. Not for Kibuloy's sake again, but for the people, the people around him. Actually, hindi lang naman to yung horror story na naririnig ko tungkol sa kanila. Marami na akong narinig. Alam ni Katie yan. Marami na akong narinig. Sa SMNI pa lang, ang dami ko na narinig eh. Diba? Sabi ni Red October, what are the chances na lies yan? I don't know. Seriously, I don't know. Kaya nga I'm hoping. Paano kapag yung mga, kasi may mga nakikita ko nag-comment, baka script lang daw yung binabasa ng mga tao. No, it's not a script. Well, you can call it a script kasi those are called affidavits, sworn statements. Sinulat nila yan kaharapang abogado. Unless ire-retract din nila. Tulad ng ginawa ng mga sumulat ng sworn statement nila, testimonya nila doon sa kaso ni De Lima. Yun din Manuel Gawat, doon ako na napatanong doon sa mga Ukrainian. 'Di ba? Una wala na sila sa Pilipinas kasi mukhang naka live stream sila eh. So mukhang wala sila sa Pilipinas. So isabihin nakabalik na sila sa bansa nila. So anong habol sa kanila ni Kibuloy? Wala. Just magsasalita lang sila. Tapos, pangalawa, yun doon sa mga bata na dinadala kung saan-saan para lang mamalimos para sa simbahan. Ba't mo naman gagawin yun? Magagawin yun. Kabata. Kamusmus ng isip, dadali mo sa Maynila, paakatin mo ng mga bus para magbenta ng produkto nyo, tapos ibabalik nyo sa simbahan. Diyos ko. Yeah, it is human trafficking. Berto, that's human trafficking. May child labor ka pa. Malaki problema na ito ni Kibuloy. Dahil wala na ring SMNI up until today. Saan siya magsasalita? Sa YouTube. Laking problema niya. Wala siyang platform para i-defense ang sarili niya sa publiko. Pwede pa naman siya magsalita eh. Hindi pa naman covered yan ng dito, sub judice kasi wala pa namang kaso. Pero pinag-utos ng NTC, National Telecommunications Commission, na indefinite ang suspension ng SMNI. Indefinite. Yan. Sabi, walang katapusan. Bakit? Kasi mga kutsero, nag-violate sila ng term ng kanilang suspension. Oh. Sabi, nung pinag-utos sila na mag-suspend ng operations hanggang January 18, 2024,
hindi nila sinunod. SMNI did not strictly comply with the suspension aspect thereof and was still operating in certain areas in Region 6 as late as December 27, 2023. Kaya ngayon extended yung suspension ng ano nila. So hindi siya makakapagsalita in public. Hindi niya mapagtatanggol yung sarili niya na tulad ng ginawa niya kanina sa SMNI. Sa YouTube lang, yun sa YouTube. Kaso malaki pa ba following nila sa YouTube at sa Facebook? Sa Facebook malaki eh. Sa Facebook malaki. Alam ko. Tsaka ngayon gumawa na sila ng maraming channels. Kada show ibang channel. Si Elcab, hiwalay. Tapos si, ano ba? Totoong boses ng masa, hiwalay. Iba-iba eh. Wala na yung SMNI na tulad ng, parang sa ABS na isang channel lang, si ABS-CBN lang. Hindi ganun. Hiwalay. Kailangan masulit ang 1M kay Jason sa neto. Kailangan masulit ang 1M per month! Gikan sa Masa, nakahiwalay din yan, di ba? May hiwalay na channel yan, YouTube. Gikan sa Masa. Gikan sa Masa para sa Masa. DZAR, yung radyo yan, di ba? Wala na rin sila sa radyo. Kasi yung sa NTC, both yun, radio and TV yun. Hindi yun isa lang. Both radio and TV. Gikan sa China para sa China. Ay, no. So, yun. So, marami yung narinig na horror story na tungkol dyan. Meron pang merong pag sinabi ko yung kwento, masyadong obvious. May mga, basta iba't ibang issue. Meron pang isang ididemanda dahil umalis ng simbahan. Ganun katitindi. Mabibigat. Nung una pa lang naman, ayoko na kay SMNI. Nung una. Although ini-invite nila ako sa mga events nila, syempre, kasi campaign yun. So, pero ayoko talaga. Sinasabi ko yun sa misis ko before. Sabi ko, pupunta ako ng SMNI. Sabi ko. Pero kailangan kasi requirement sa kontrata. Requirement sa kontrata. Yun yung kay Zedwave, pinapunta ako ng SMNI, ilang episode yun. Kiniklaim nyo nga, kiniklaim mo na ikaw na yung bagong Jesus eh. Anong truth doon? Ang laking problema nito kay Kibbs. Again, mga Ojero, this is not a criticism of the people around him. This is an observation of him. Ngayon, kasi may mga kakilala ko dyan sa SMNI, if they're working with him, but they're not complicit to the crime, o di okay lang. Kung hindi sila parte dun sa paggawa ng krimen, di okay lang. Walang problema. Kaso, problema eh. So, mapipilitan sila ngayon mag-stop ng operations. Ngayon, kung curious kayo, kung may kaparehong kwento si Kibbs sa ibang bansa. Actually nga, matagal ko na rin sinabi nung una kong tinapik si Kibbs, sinabi ko na itong sa Netflix. Merong isang series sa Netflix. Ang pangalan, what do you call this? How to Become a Cult Leader. Yun ang title. How to Become a Cult Leader. So, panoorin nyo yun. Nung pinanood ko yun, mga kotsero, naisip ko, ay, parang may ganito rin sa Pilipinas. Parang merong ganito rin sa Pilipinas. Hindi ko sasabihin yun. Pero parang may ganito rin sa Pilipinas. Yung curious lang kayo. Kasi, makikita mo yung pattern eh. Yung pattern of doing it. Dalawa yun. Meron pang isa, How to Become a Dictator. Yun yung una, How to Become a Dictator. Tapos pangalawa, How to Become a Cult Leader. Ay, naka. So, yun.
Panoorin niyo yun. It's interesting. It's quite interesting. Ay, no. Sana talaga hindi totoo. Again, I'm hoping na hindi totoo for the sake of the victims, quote-unquote. Hindi dahil kay Kibuloy. I mean, ulitin ko lang, he could rot in hell for all I care. Wala akong pakialam. Pero sana hindi totoo for the sake of the victims. Medyo matitindi yung nangyari. Anyway. So mga kutsara, maraming salamat sa inyong panonood sa ating live stream today. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para laging updated sa mga ganap-ganap dito sa aking page. And I'll see all of you sa ating pong susunod na live stream. Susunod! God bless everyone and see you again next time. Bye!